Magandang araw po sa lahat. Tayo po'y tumayo at basahin po natin ang ating mga Biblia sa mga awit, 146 verse 1 to 2. Yeah. Mga awit 146 verse 1 to 2. Amen. Yeah. Amen. Okay po. Ako nahanap na po natin. Sabay-sabay po natin basahin. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Purihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, na ito po ay araw na ginawa mo o Diyos. Araw Panginoon na aming pagsamba at pagpapuri sa iyo o Diyos. Maraming salamat Panginoon dahil kami ay narito at yung kami magbuklod-buklod Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa Panginoon na sumamba sa iyo Panginoon na may kababaan loob Panginoon at pagpakumbaba o Diyos. Dalangin namin Panginoon na pangunahan mo kami o Diyos sa aming gagawin ngayon Panginoon, lalo na sa pakikinig po ng iyong salita. Turuan mo kami Panginoon na buksan ang aming puso at isipan na maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita, na ito po'y makapagbigay sa amin ng kalakasan Panginoon at gawin ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban o Diyos. Salamat Panginoon sa bawat isa na naririto, na dalangin namin na ikaw ang patuloy na mapanghawak Panginoon. Gawin mo kami Panginoon na maging masigla, maging magalak Panginoon ang aming puso na makinig sa iyong mga salita o Diyos. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo at kadakilaan Panginoon o Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan Panginoon sa iyong dakilang Panginoon, aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. At basahin din po natin buksan natin mga Biblia sa Jeremiah 17, chapter 17, verse 5 to 8. Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8. Amen. Amen. 5 to 8. Amen. 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 Kung nahanap na natin, sabay-sabay po nating basahin. Okay. Ganito ang sabi ng Panginoon: sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman,
at ang puso ay lumalayo sa Panginoon, sapagkat siya'y magiging gaya ng pugon ng sa ilang, at hindi makakakita ng anumang mabubuting darating. Siya'y manirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis, at hindi natatakot kapag dumarating ang init. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Amen. At basahin din po natin ang Titus chapter 3 verse 1 to 5. Titus chapter 3 verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Amen. Chapter 3. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Ipaalaala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman nung dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. At dumako po tayo ngayon sa ating mga pag-awits ng mga himno. Amen. So, amen. We praise God po for sa mga salita na ating nabasa kanina at atin po yung pagbulay-bulayan at isipin. So, ngayon magpapatuloy tayo sa ating pag-awit. Hindi po muna tayo gagamit ng songbook natin or hymnal books. So, ipa-flash lang po dito sa TV. No? So, sa unang awitin, ating ihahayag na ang Panginoong Jesucristo lamang ang ating pag-asa dito sa buhay natin, dito sa mundo, at sa oras na tayo po ay mamamatay at tayo po ay makakapiling ng Panginoon. So, let's sing this song, Christ our hope in life and death. Christ alone.
so kung meron man po sa atin ang nakakaramdam ng kahinaan or even yung mga pagkakasala po na ating nagawa. So ito pong pangalawang ating aawitin is napagandang pagpapahayag na sa ating pagpapakumbaba, no? As we confess our sins to God, sabi nga sa Psalm 130 verse 3, sa Kanya ay may kapatawaran. Pero alam natin na hindi agad yung, alam niyo yung pagiging okay natin. At so, itong kantang ito ay paghahayag na tayo ay maging mapagkumbaba sa paghihintay ng pagbabalik niya ng kasiyahan sa ating mga puso. So we will declare and sing the second song as we declare, I will wait for you. I will wait
So we praise God no for um, those wonderful declaration as we declare na wala na po tayong ibang pag-asa, tanging ating Panginoon lamang. And so sa ating pagpapatuloy, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, this time we can also offer our thanksgiving. Sa ating pagbibigay po, meron po tayong box sa likod. And base sa pagpapala ng Panginoon at kagalakan na nasa ating mga puso, atin pong ibigay ito sa Panginoon bilang pag-i-express ng ating pasasalamat sa Kanya. And also for online, you can also send your giving, offering, dyan po sa nakalagay dyan sa ating GCash account. Okay, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang ibinigay. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat isa. Unang-una po, Panginoon, sa aming paghahayag ng iyong mga ginawa sa pamagitan ng mga himno at mga awitin. Ang iyong pangalan lamang ang may pataas, O Diyos. At even, Lord, sa pagpapala at pagsusustain sa bawat isa. Kami man po ay may kasaganahan o kami man po ay may paghihirap. Salamat, Panginoon, dahil ito'y probidensya mo at ayon sa iyong layunin na iyong gagawin ang iyong itinakda para sa ikabubuti ng bawat isa, ikabubuti ng bawat nagmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na iyong ipagkakaloob sa aming mga puso ngayon sa pakikinig ng iyong salita. Tunay na ito ay spiritual na pagpapala na siyang naghahanda, nagtuturo at naggumagabay at nagpapalakas sa bawat isa sa amin. At upang kami bilang parte ng iisang katawan ni Kristo ay gawin ang aming nararapat gawin para sa ikabubuti ng bawat isa at para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, even Lord sa salita ng aming maririnig ngayon. Purihin ka, ikaw lamang at wala ng iba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us open our Bible in the book of Acts, chapter 10, verse 24 to 33. So ulitin ko po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga gawa, chapter 10, verses 24 to 33. Mga gawa, chapter 10, verses 24 hanggang 33. Now, habang inahanap nyo po yung text natin pong pag-aaralan sa umagang ito, bigyan ko lang po kayo ng short summary or even review patungkol po sa ating pag-aaral nung nakaraang linggo. So, ito pong parte na ating mababasa ay pagpapatuloy po ng istorya na kung saan makikita natin ng opisyal na pagbubukas ng ebanghelyo para po sa mga hentil. At napakahalaga po ito na tagpo para sa bawat isa sa atin dahil tayo po, bawat isa sa atin ay mga hentil. Tayo po na dati ay mga hindi nakakilala sa Diyos at ay ngayon nakakilala na. At tayo na dating hindi parte ng sambahayan ng Diyos ay ngayon parte na ng kanyang sambahayan. At nagsimula po yun lahat sa tagpong ito. So that's why we praise God sa kanyang biyaya na kung saan ito ay nangyari. At nakita natin sa pagsisimula ng chapter 10, nakita natin yung pangitain na ibinigay ng Panginoon kay Cornelio. Kung matatandaan ninyo, yung pangitain, yun ay patungkol, kay Cornelio na kung saan inutusan ng Panginoon sa pamagitan ng anghel na magpadala ng alagad doon sa Joppa at hanapin ang taong nagngangalang si Pedro. And the same day, habang papunta na po ang mga alagad ni Cornelio, habang nananalangin si Pedro, ay nagkaroon din po ng pangitain si Pedro na kung saan nakita niya yung pagbubukas ng parang tela mula sa 4 na sulok ng mundo. At nakita niya yung mga hayop doon at inutusan siya, ikaw ay kumuha at katayin at kumain. And so hindi pa yun naunawaan ni Pedro. Pero during this time, makita natin yung patuloy na pag-unfold ng story. Makita natin dito yung pagkakaunawa
pagkakaroon ng unawa ni Pedro patungkol doon sa pangitain. At tayo ay magpapatuloy sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay magsitayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Let us read mga awit, chapter 10, verses 24 hanggang 33. Let us read. Nang sumunod na araw, ay dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, "Tumayo ka, ako man ay tao rin." At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na hindi pinaintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ng isang tao na marumi o karumal-dumal. Kaya't nang ipinasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. Ngayon, ipinatatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo." Sinabi ni Cornelio, 4 na araw na ang nakaraan, mga ganitong oras, ng 9 na oras, ako'y nananalangin sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may nagniningning na damit. Sinabi niya, "Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos sa inalala sa harapan ng Diyos. Magsugo ka sa Jopa, ipatawag mo si Simon na tinatawag ni Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon." Salamat sa kanyang salita. Tayo po'y magsiupo na muli. Ngayon, sino po dito yung naka-experience? Nung sila'y mga estudyante pa, sila po ay sobrang nagagalak at excited na pumasok sa kanilang school dahil napaka-pogi ni teacher at napakaganda ni ma'am. No, sino po dito yung naka-experience noon? Parang may natatawa sa online. No, sino po dito yung naka-experience na sila excited na pumasok sa trabaho, willing na willing mag-overtime dahil napaka-pogi ni manager or ni visor or ni workmate or even naghihintay ng matagal para lang makasabay sa pagsakay sa jeep. No? O natawa ata kayo. Parang naka-experience tayong lahat ng iyon. Or sino dito, okay, medyo seryoso na part yung excited siya sa Sunday kasi magaling na magsalita yung naka-assign na mag-explain or maghayag ng salita ng Diyos. Tapos nalulungkot sila kasi next week alam nila na yung susunod na magpipreach ay hindi ganun kagalingan na magsalita. No? Dati meron akong ganyang sabi sa previous church ko, pag naisip ko na si antukin na naman ako. Yung mga ganung bagay, no? Sino dito yung naka-experience po ng mga ganung bagay? Now, anong pinapakita nun? Now, yun pong sinabi ko po sa inyo is tendency natin bilang mga tao na hindi natin namamalayan ay itinataas natin yung tao. Hindi natin namamalayan na sobra tayong nagbibigay ng halaga sa tao. Na kung saan, yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga aksyon na meron tayo, even yung kagalakan at sigasig natin na gawin ng isang bagay, ay nakabatay at nakaayon sa isang tao. Now, bakit ko po iyon nasabi? Now, kung mapapansin niyo po kanina sa atin pong pagbabasa, ito po yung bagay din na nangyari kay Cornelio at kay Pedro. Now, kung matatandaan niyo po sa ating pagbabasa, anong ginawa ni Cornelio? Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Pedro at siya'y sumamba kanino? Hindi sa Diyos, kay Pedro.
And kanina din nabasa natin na si Pedro din ay meron ding sobrang pagpapahalaga na kung saan sinabi niya na hindi nararapat sa isang Hudyo na makisama sa mga dayuhan or in other words, mga hentil. Now, yun po yung mga bagay na nakita natin sa ating binasa kanina. Now, dapat po nating tandaan na ang Diyos po ay kumikilos at isinasagawa yung kanyang mga itinakda nung una pa, bago pa man po magsimula ang panahon. From eternity past, itinakda na po ng Panginoon ang lahat po ng mangyayari. And most importantly, yung kanyang plano ng pagliligtas. Okay, itinakda niya na po yan. Yun po yung tinatawag natin na redemptive plan ng Panginoon. Plano ng pagliligtas. Now, as we learn in our Reformed theology, as Reformed Baptists, we believe, pinaniniwalaan po natin na ang Diyos ay isinasagawa ang mga itinakda niya nung una pa sa pamagitan ng dalawang bagay. So, unang-una ay sa pamagitan po ng natural or nature. Okay? No, yung for example, loobin ng Panginoon year 2025, no? Kunin na ako ni Lord sa pamagitan ng nahulog ako sa for example, bagyo or mga ganung bagay, no? That's natural causes. Okay, isa 'yon sa ginagamit ng Panginoon. And pangalawa, ginagamit din po ng Panginoon yung mga desisyon ng tao sa pagsasakatuparan ng kanyang itinakda. In simple words, ginagamit niya po ang tao sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin at itinakda na nung una pa. Now, kung ganon, may mga bagay po na dapat nating tingnan at maging maingat. Kasi tayo, lalong-lalo na po tayo bilang mga mananampalataya, and especially we are Reformed and we believe in the sovereignty of God. Naniniwala tayo sa soberanya ng ating Panginoon. And naunawa natin, again, na ginagawa niya yun sa pamagitan ng tao. And this is very important na maging paalala sa atin. Unang-una, ang ating sigasig, no? Dahil nga tayo ginagamit ng Panginoon, ang ating sigasig ay hindi dapat o hindi para sa mga tao. So that's the first point ng ating pag-uusap ngayon. Let's go to verse 24. Sinabi po dyan, nang sumunod na araw, ay dumating sila sa Cesarea. Sino tong sila? Sila Pedro at yung 6 na kasama po ni Pedro na nabanggit po sa verse 23. Sila ay hinihintay ni Cornelio at tinipon ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Now, ito po yung bagay na dapat nyo pong tingnan kay Cornelio. Kung natatandaan nyo po, in verse 2 ng chapter 10, paano po nilarawan ni Lucas si Cornelio? Verse 2, sabi dyan, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Hindi lang siya, kasama ang kanyang buong sambahayan. You see? So, may kita natin, and I remember na pag-aralan natin na si Cornelio talaga ay masunurin sa salita ng Diyos to the point na sinunod niya po yung Deuteronomy chapter 6. Ano bang utos ng Panginoon na mabasa natin sa Deuteronomy chapter 6? Mga tatay, mga nanay, basahin niyo po lagi yung Deuteronomy chapter 6. Bakit anong sabi doon? Ang mga turo ng Diyos ay dapat ituro din sa mga anak. No? And may kita natin kay Cornelio, siya'y sumasamba kasama kanyang sambahayan. Ibig sabihin, hindi siya nagiging makasarili. Kumbaga, tinuturuan niya din yung hindi lang kanyang pamilya, bagkus pati na rin ang kanyang mga alagad. Okay? Sinusunod po yun ni Cornelio. And dito po sa verse 24, makikita natin na na tila ba ginagawa niya pa rin yun. Now, tingnan niyo po sa verse 24. Tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Di po ba? So, makikita natin dito na hindi niya lang hangarin na siya ang makarinig ng salita ng Diyos. Bagaman walang inutos, walang direktang utos mula sa anghel na nagpakita sa kanya. Pero makikita niyo yung paggawa niya nito. Now, this is very good.
At ito ay dapat din po nating gawin. Whenever there's a chance, atin pong i-invite, atin pong dalhin ang ating mga kamag-anak, pati na rin po yung mga taong malalapit sa atin na makarinig po ng salita ng Diyos. No, and that is our prayer, lalong-lalo na po sa mga kasamahan natin. For example, we continually pray for Nanay Pearlie and her family, no? Si Jill and her family. Even for Stephanie, na wala lang sila ngayon, and for Tita Bing and for Tita Che, no? We're praying for their family. Now, ito ay dapat po nating gawin. But etong verse 24 na nangyari dito ay actually parang makikita natin sa pamagitan ng verse 25 and 26 na meron palang hidden, no? Meron palang hidden na karamdaman, hindi karamdaman, but hidden agenda, probably, si Cornelio. Basahin natin yung verse 25. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio, and that is good. But, anong kasunod dyan? At nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sumamba. At anong ginawa ni Pedro? Verse 26, ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. So makita natin yung pag-rebuke. Okay? Pagtatama ni Pedro sa ginawa ni Cornelio. Now, alam niyo po ba na ito pong pagsamba sa tao is mahigpit na pinagbabawal po ng Panginoon. Now, let me read to you Jeremiah chapter 17 verse 5. Sabi po dito, and actually, yun po yung ating Old Testament reading kanina. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. And in Isaiah chapter 2 verse 22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat ano siya? Para pahalagahan. And in Psalm 146 verse 3, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. So, makikita nyo doon from those 3 verses na sinasabihan na tinuturuan tayo na kailanman ay huwag ipataas ang tao, huwag sumamba sa tao. Pero sadly, ito po yung ginawa ni Cornelio. Kumbaga, for the first time, nakita natin yung kahinaan na meron si Cornelio. And so, what's the connection of verse 24? Now, this is just an assumption. Hindi po kasi explicit na sinabi sa salita ng Diyos. This is just my assumption na maaring yung pagtipon niya ng kanyang kamag-anak at mga kapatid ay maaring pagpapakita na ayaw niyang ma-disappoint si Pedro. Diba? Bilang tao, tayo, for example, tayo inimbitahan. Normal sa atin yung pakiramdam na tayo pumunta doon at maraming mga tao na makikinig sa atin, di po ba? Or kung hindi man iyon, it is possible na gusto niyang magpa-impress kanino? Kay Pedro. By way of, pag-i-invite ng maraming tao na makita niya na Pedro, you're very welcome sa tahanan ni Cornelio. And, sabi ko, that's just an assumption, pero there's a possibility na mangyari yun. Kasi makita natin sa verse 25, agad-agaran siya ay nagpatira pa kay Pedro. And so, nasa puso niya na po na pagdating ni Pedro, no, magbibigay-pugay ako kay Pedro. You see? So that's a possibility. Hindi po yun direktang sinabi sa salita ng Panginoon. Pero, tendency po natin yung mga tao. Kaya nga po, sinabi ko po kanina, yung mga binanggit ko pong example. No? So, tayo pong mga tao, sabi ko nga po kanina, hindi malayo sa pagtataas ng tao. Now, ito pong gawain na to, actually, is pagpipigil sa atin sa pagsamba sa ating Diyos. And we must be very careful on that. Kasi once we worship a person, once na pinapahalagahan natin ang tao kesa sa Diyos, it will hinder us. Ito ay pipigil sa atin sa pagsamba sa Diyos. Now, let me read to you in John 12:42-43. Ito po ay, wag niyo na pong hanapin, listen na lang po.
Itong nangyari po sa John 12 verses 42 to 43 ay kung saan marami pong mga leader, even mga church leader ang nakikinig sa Panginoong Hesus. At tingnan nyo po ano nangyari. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Subalit, dahil sa takot sa mga Fariseo po is isang sekta sa Sanhedrin. Sila po yung mga, kumbaga, mahigpit na tagapagsunod at tagapagturo ng kautusan. Okay? Ngunit, dahil sa takot nila sa mga Fariseo, ay hindi nila ito ipinahayag. Ano yung hindi nila ipinahayag? Hindi nila ipinahayag yung faith nila, yung pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Bakit? Baka sila'y mapalaya sa sinagoga. Sinagoga ay house of worship, no? Sa sinagoga. Sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri sa Diyos. Yes! Naniniwala sila sa sinasabi. Naniniwala sila sa Panginoong Hesus. But, dahil mas pinapahalagahan nila kung anong iisipin ng tao, yon ay humadlang sa kanila upang ihayag ang kanilang pananampalataya at sundin ng ating Panginoong Hesus. Now, yung bagay na ito ay hindi po maaari sa bawat lingkod ng Diyos. And mind you, if you are a believer of Christ, you are a servant of Christ. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay lingkod ng ating Panginoong Hesus. And etong klaseng ganitong pag-iisip ay hindi nararapat sa atin na mga lingkod ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Galacia, ako ba'y naghahangad ngayon ng pag-asang ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod, listen carefully, kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. So you see, hindi po nararapat yon sa bawat isang mananampalataya. And last week, ito ay siguro alam na halos lahat ng bawat isa sa atin ng mga mananampalataya. Meron po tayong sister, even 3 sisters, no? Na sila po ay tumindig sa kanilang pananampalataya. And let me give you an overview. One member of her family ay meron pong isang relasyon na hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At sila po ay nagdesisyon na hindi na po itolerate yung ganong relasyon. Kasi ang nangyayari po, doon na po, kumbaga nangyayari, doon natutulog yung kanyang anak na babae at doon na rin po natutulog yung girlfriend po ng kanyang anak na babae. And clearly the Bible says na hindi po yun nararapat. And so, sinabihan naman nila na ito'y mali. Kaya nga lang po, hindi po natin yun kumbaga, wala sa atin yung desisyon na kanyang iwanan po yun. Kaya lang, ang nakakalungkot po, doon na po parang natutulog daw, no? Yung girlfriend nung anak niyang babae. And so it really affected this family na kung saan lagi na lang araw-araw merong galit, merong inis, and hindi yun nakakatulong talaga sa kanila. And even ito ay maaring magbigay ng maling impresyon sa mga bata, no? Na baka maisip ng mga nakababatang kapatid or anak niya na okay lang pala itong sitwasyon or relasyon na ito. No, pero that is very wrong. And so we praise God for their obedience to Christ. No, kanila pong sinunod ng Panginoon bagaman ito ay nagdulot ng kumbaga, syempre meron talagang alitan sa kanilang pamilya dahil po sa ganon, dahil hindi pa naunawaan. At syempre, possible na magkaroon din po ng financial problem dahil po yung kanyang anak na babae na iyon ay isa po sa mga tumutulong when it comes to their financial needs. No? So yun po yung mga consequences na nangyayari po sa kanila. But we praise God for their obedience to our Lord. And alam niyo po ba, hindi na po bago yung pangyayaring iyon. Ganon din po ang nangyari kala Pedro.
Kung matatandaan nyo po, sinabihan po ng Sanhedrin. Sinabihan ng Sanhedrin sila Pedro, wag nyo nang ipahayag si Kristo. Kinulong sila. And then sinabihan sila, wag nyo nang ipangaral ang pangalan ni Kristo. And ano pong naging tugon ni Pedro at ni Juan? Acts 5:29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Kung pinili nila yung mararamdaman nung tao, anak, kapatid, no? Ate, yun ay hadlang sa kanila na sundin ang Panginoon. Pero we must remind ourselves, hindi po ang tao ang ating sinasamba. Hindi po ang tao ang binibigyang lugod natin, but ang Diyos. And so, huwag din po nating gawing basihan ng tao dahil ang tao ay nagkakamali rin katulad natin. Now, on the other side, no, baka po ang maging inspirasyon natin sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay tao. Sabi nga ni John MacArthur in one of his interview, tinanong siya ni Phil Johnson, sabi niya, ano masasabi mo sa mga celebrity pastors? And ikaw mismo, ikaw ay isang celebrity pastor. Bakit po tinawag na celebrity pastor? Sikat po kasi. Di ba? Hanggang dito, kilala natin sila John MacArthur. Anong tanong sa kanya? Ano masasabi mo sa celebrity pastor? Sabi niya, actually, wala akong pakialam sa ganon. Ang tanging hangarin ko lang ay sundin ang Panginoon. Ang tanging hangarin ko lang ay hayag ang katotohanan as much as I can, sabi ni Dr. John MacArthur. Now, also, meron din pong isa na ating binibigyan ng high regard, well-respected man. Isa sa mga kapatid natin na nakakalungkot na nahulog po sa kasalanan. Siya po ay may relasyon sa isang babae na hindi naman niya asawa. And siya ngayon ay tinanggal na sa kanyang pastoral, preaching, and teaching ministry. And marami mga tao ang nagsasabi na nalulungkot sila sa nangyari sa pastor na yon. And hindi ko naman kailangan itago yun sa inyo, si Dr. Stephen Lawson. Even sa akin, malaki ang tulong niya sa mga sinulat niya at mga preaching niya. No? Pero sadly, ganun po nangyari. Pero hindi po dapat sa kanya or sa tao ang basihan ng ating pagiging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Even sa bawat isa sa atin dito. Wag po nating gagawin ang ating kapatid bilang batayan natin kung maglilingkod ba tayo ng tama o hindi. Pag nakikita natin isang kapatid na nagkamali, wag natin siyang titingnan, ay, siya nga nagkamali. So, ako din okay lang magkamali. No. That is idolatry. So just like sa nangyari po kay Cornelio, nagkamali siya doon at yun po ang bagay na dapat po nating ingatan. Landaan niyo po, ang sigasig ng ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi para or dahil sa tao. Now, sa pagpapatuloy natin, hindi lang po sa tao. Actually, tayo nagpapahalaga. Isang bagay na malimit na pinapahalagahan din natin ay ang tradisyon. Now, sino po dito yung nakarinig ng or gumagamit hanggang ngayon siguro? Meron po bang hanggang ngayon or dati sinasabi nila pera usog? Or tabi-tabi po? Or kapag may nasabing isang hindi magandang bagay yung isang tao, ay! Ha? Alam niyo yan, yung kakatok? Para daw ma-dispel yung parang sinabi ng isang tao. Now, ano pong tawag doon? Yun ay superstitions or superstitious belief. And hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo bilang mga Pinoy, yun na po ay naging parte ng ating buhay. Even to the point na iniisip natin na yun na yung katotohanan. Na kapag hindi ka sige ka, mangyayari yan sa'yo. And even yung pag may patay sa pamilya mo, dapat hindi ka nagwawalis. I remember one time, nung patay po si lola ko, nandito kami, umuwi kami from Surigao. So, syempre ako, nakakakarabasa na ng Biblia, nakakatotohanan.
Nagwalis talaga ako. Sabi ng matanda, uy, wag, mamamatay ka. Sige, okay lang po. Sinabi kong ganon. No? So, we have this tradition na kung saan nagiging katotohanan na para sa atin. And alam niyo po ba, ito ay nangyari din kay Pedro. Now, let us look in verse 28. Verse 27. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. So nakita niya yung maraming tao. And nagsimula po sa paghahayag si Pedro in verse 28. Sabi niya, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Okay? So, ito po ay isa sa mga bagay na dapat po nating ingatan, na sa ating paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa Diyos bilang pagsasakatuparan ng kanyang mga itinakda, huwag po tayong maging sigasig sa ating paglilingkod sa pamagitan ng tradisyon. This must be warning sa atin. Maging maingat po tayo ng ating paglilingkod sa Diyos ay hindi po batay sa tradisyon. Now, kung titingnan po natin yung sinabi po ni Pedro dito sa verse 28, siguro maisip nyo po na, siguro utos yan ng Panginoon. Lalong-lalo na po last 2 Sundays, atin pong binasa yung mga Old Testament verses na kung saan pinapakita at inuutos doon na huwag gawin ito ng mga Hudyo. For example, yung pagtatato, for example, yung mga pagkain, for example, yung mga ritual, di ba, sinabayan sila, huwag niyong gawin yun, huwag kayong tumulad. Okay? Now, dapat po nating maunawaan na yung mga ibinigay po na kautusan sa kanila ay meron pong dahilan. Meron po yung purpose na at yung purpose na yon is yung role po na binigay ng Panginoon para sa mga Hudyo. Now, sinabi po sa Exodus chapter 19, verse 6. Huwag niyo na po tingnan. Babasahin ko na lang po. Sabi niya, sa akin, sabi ng Panginoon, sa akin, kayo, sabi niya sa mga Israelita, sa mga Hudyo, kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Yun po yung role ng mga Hudyo. Sila ay kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Now, hindi po nila ito magagampanan kung sila po ay makikiayon sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga hentil, kung kaya't binigyan sila ng kautusan ng Panginoon, particularly to separate them. Okay? Upang magkaroon ng pagkakaiba. Kaya lang, they missed the point. Ang nangyari, naging dahilan yon, ang kanilang pagtanggap doon, is naging dahilan upang kamuhian nila ang mga hentil. And actually, that is very wrong. Sabi at utos ng Panginoon sa kanila in Genesis 12:3, ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Sabi ng Panginoon, sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So the blessing will come from the Jews. Yun po yung plano ng Panginoon. Hindi po para ang mga Hudyo kamuhian ang mga hentil. Okay? So, pero matatanong natin, okay, I think it's very clear. 2 Sundays na pag-usapan na po natin yan. So, saan nang galing? Saan nang galing yung sinabi ni Pedro in verse 28? And even, nalalaman daw yun ng mga hentil. Kumbaga, alam yun ng mga hentil na ang mga Hudyo ay kailanman hindi dapat makisalo at makisama sa mga banyaga. Alam niyo po saan nangyari yon? Saan nang galing yon? Wala po yun sa kautusan. It is never a commandment from God. Yung sinabi ni Pedro, hindi po yun kautusan ng Diyos. Hindi po yun inutos ng Diyos sa kanila. Na anong pinagsasabi ni Pedro? Yun po ay ayon sa tradisyon.
tradisyon mula sa mga striktong Hudyo. And doon na po pumapasok yung legalismo. Naging legalistic itong mga Hudyo to the point na bawal makipag-usap, makisama sa mga hintil. Okay? That is a tradition, not a commandment from God. Ngunit, sa biyaya po ng Diyos, verse 28, yung huling parte, sabi ni Pedro, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos. Di ba? Biyaya ng Diyos na ipaliwanag ito at itama si Pedro. Kaya sabi ni Pedro in verse 28 and 29, ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Kaya, ang naging application ni Pedro, verse 29, kaya't nang ipasundo ako, sumama ako nang walang pagtutol. Ngayon, sumama ako nang walang pagtutol. And actually, meron po tayong mababasa from the Word of God na ito po talaga ang pagkakamali ng mga Hudyo. Babasahin ko po sa inyo, Mark chapter 7, verses 6 to 9. Huwag niyo na pong tingnan, pakinggan niyo na lang po ako. Mark chapter 7, verse 6 to 9. At sinabi niya sa kanila, and I think ito po ang Panginoong Yesus, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo. Sino kinakausap niya dito? Mga Hudyo. Sa inyo na mga mapagkunwari. Ayon sa nasulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo birang aral ang mga utos ng mga tao. You see? Utos ng mga tao. That's tradition. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Not only Peter. No, hindi lamang si Pedro. Bagkus halos lahat po ng mga Hudyo ay ganun po. Lalong-lalo na yung mga tagapagturo ng kasulatan. They're no longer following the commandments of God, but the commandments of man, na ang tawag ay tradisyon. And actually, gaya ng ating pag-aaral kanina sa ating Sunday school, ano po yung bagay na pinapahalaga ng Roman Catholic Church? Hindi lamang po ang kasulatan, di ba? Not only the written words, but also the unwritten traditions. Di ba? Yan ang pag-aralan natin kanina sa Sunday school. So, yun po yung nakakalungkot na nangyari din sa Roman Catholic. They gave so much importance sa tradisyon na kung saan ang kasulatan at ang tradisyon ang nagiging batayan ng kanilang pananampalataya at pagtalima. See? That's a sad thing, and yun ang dapat po nating iwasan. Now, in China, meron po silang tradisyon na tinatawag po na foot binding. Narinig niyo na po ba yan, yung foot binding? Sino po yung na sa visit sa China? Wala pa? Alright. So, foot binding. Ito pong tradisyon nila ay para po sa mga babae. Na kung saan, nagsusuot sila ng parang hindi metal, parang basta matigas na sapatos. Na kung saan, pinipigilan yung paglaki ng paa. So, ibig sabihin, dahil suot nila yon, namomold or nafo-form yung paa nila sa kung anong formation ng sapatos. Now, bakit po sila may ganong tradisyon? Ang kanila pong paniniwala, katuruan ng mga tao, is, yun daw ay basihan ng kagandahan ng mga babae sa kanila. Kapag ganon yung paa nyo, maganda po kayo. At, sabi nila, yun po ay paraan upang makapag-asawa po sila ng mayamang lalaki. So, that will give good fortune po para sa kanila. Pero, maraming panahon na nag-suffer po yung mga kababaihan na yon sa mga health problems kasi may epekto po yun sa kanilang kalusugan. And fortunately, I think in the year 2000, na-ban na po yung tradisyon na yon dahil po nagprotesta na po yung mga tao sa ibang bansa. Even yung mga mamamayan ng China, they also protested sa ganong tradisyon.
na ano pong nangyari doon. So you see, hindi nila pinahalagan yung natural na disenyo. Okay. So makikita nyo po doon, hindi nila binigyang halaga yung natural na disenyo ng Panginoon at sila gumawa ng kanilang sariling pag-iisip. And so, yun ay nag-cause sa kanila ng lubhang, yun, one example is yung health problem po sa kanila. So, yan po ay warning sa atin. Our application must be, dapat yung ating pagsunod at ating pamumuhay ay hindi po nakaayon sa tradisyon, bagkus ito dapat ay nakaayon po sa salita or kalooban ng Diyos. So maging maingat po tayo, no, sa ating pagsamba, even yung pag-worship natin kay Lord, no? It must be anchored sa katotohanan ng Panginoon. Kaya ganun po kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pakikinig sa kanyang salita. 'Di ba? So maging maingat po tayo, and actually by the grace of God, natuto na din po tayo sa mga ganung bagay. Meron po kasing mga issue na tinatawag na implicit. Ibig sabihin sa implicit, hindi direktang sinabi naman. And ako, I confess, that's one of the weaknesses at by the grace of God, ay tinuro po at tinama po ako ng Panginoon doon. One of the example, bibigyan ko po kayo, sasabihin ko po ito, hindi po ito dahil nandito si Tito Arman, but nakasulat na po ito days before this. Isa po sa mga issue na atin pong dating binibigyan ng sobrang halaga at nakabatay po tayo sa tradisyon is sa pag-iinom, even sa music, even sa food, yung sa tattoo. Pero I think dito sa ministry, sa church natin, ang nabigyan natin ng sobrang is yung dalawa. Music, even yung pag-iinom. Let me say this again, ang pag-iinom or yung pag-inom ng alak ay hindi po kasalanan. Ang kasalanan is kapag na-violate na natin yung konsensya ng mga kapatid. Ibig ko pong sabihin, for example, sa mundo po, kapag umiinom ka, that is a bad thing. So mas maganda na huwag kang uminom na nakikita ng mga taong hindi nakakaunawa. Pero kung ang kapatid mo naunawaan ng pag-inom ay hindi po kasalanan, you can drink. But, meron pa rin pong restriction. Hindi po dapat tayo nalululong or naa-addict dito. Okay? Dapat po nating isipin na ang pag-inom ay dapat po hindi una sa ibang mga bagay. Kasi kung ang pag-inom ay unahin natin, aside sa, for example, sa kapakanan ng ating pamilya, doon na po tayo nagkakamali. So, dapat maging maingat po tayo sa mga ganung bagay. And even sa music, no? Sabi ko dati, wag na tayong makinig sa mga, binibigyan pa natin ng distinction, the worldly song and the Christian songs, no? And yun po isa sa mga pagkakamali ko din. Pwede po kayong makinig ng mga kanta or awitin na hindi man direkta na para po sa Panginoon. K-pop, pwede. Pero, meron pa rin pong dapat restriction. Kapag ang isang kanta ay patungkol na sa drugs, sa sex, sa violence, hindi po natin yun dapat pakinggan. Sabi nga ni isa sa mga pastor na kasama ko, every Wednesday sa aming Bible study, sabi niya, o sige, pag bawal po makinig ng worldly song na tinatawag, huwag kayong kakanta ng Happy Birthday. Huwag kayong kakanta ng Happy New Year or Merry Christmas. No? So, hindi kasi siya explicit. Pag sinabi natin explicit, hayagan o direktang sinasabi sa salita ng Diyos. So, may mga bagay na ganong issue na minsan, kasi ako po, lumaki po ako sa church dati na ganon po ang pagkaturo. So, tradisyon lang pala yun. Hindi pala yun ayon sa salita ng Diyos. So, tinatama po tayo. Okay? So, pero again, maging maingat po tayo, gaya nga po ng sinabi ko, hindi po, sa akin po hindi po kasalanan ang uminom, ang makinig, at even magpatato, yan, kasi mga primary yan. Pero para sa akin, hindi na lang po ako iinom. Bakit? Kasi pwede siyang makakos negatively sa health ko. That's my reason. Pero kayo, kung kaya nyo,
pwede. Pero yun nga, may restrictions tayo. Pangalawa, sa mga kanta. Many times I tried na makinig po sa mga worldly songs or yung mga songs na hindi patungkol sa Diyos. Kaya lang, sa akin ang nagiging epekto, parang nawawalan ako ng kay Lord. Para sa akin lang po, hindi nakakatulong sa akin. Kaya ako, sa desisyon ko, hindi na lang ako makikinig. Pero again, it's not sin kung makikinig kayo. Pagtatato, wala naman akong hilig sa art. Patungkol sa ano. So, ayoko magpatato. Pero kayo, pwede. So, nasa restriction. Meron tayong dapat isa-alang-alang sa paggawa ng mga bagay na iyon. But again, remember, hindi dapat tayo sumusunod sa Diyos ayon sa tradisyon, dapat ayon sa salita at sa katotohanan. Naintindihan niyo po yun? So, saan at para kanino dapat ang ating sigasig sa paglilingkod sa Diyos? So our third point is, ang ating sigasig ay dapat sa Diyos lamang. It must be for God and God alone. Now, kung magpapatuloy po tayo, kung makikita nyo po dyan sa verse 29, sinabi ni Pedro, ngayon, itinatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo. Na nagpatuloy ang story sa pagsagot ni Cornelio. And actually, yung sagot ni Cornelio, alam na natin to. No? In-story niya lang po ulit yung nangyari. And this is the story. Verse 30 hanggang verse 33. Basahin, 32 lang pala. Basahin natin. Sinabi ni Cornelio, 4 na araw na ang nakaraan. Ang mga ganitong oras, ng 9 na oras, ako'y nananalangin sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may nagniningning na damit. Sinabi niya, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inalala sa harapan ng Diyos. Magsugo ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. So you see, isinalaysay lang po ulit ni Cornelio ang nangyari. Now, kung titingnan po natin each verse, no? Verse 30. Tingnan niyo po yung verse 30. 'Di ba? Sinabi diyan ni Cornelio, siya'y biglang may lalaking tumindig na nagniningning ang damit sa kanya habang siya'y nananalangin. So, pinapakita dito sa verse 30 na ang Diyos po ang unang kumilos at nagkusang kumilos. You see? It is God. Wala namang kamalay-malay si Cornelio. Nananalangin lang naman siya. Pero ano pong nangyari? May biglang nagpakita. So, makikita natin dito sa verse 30 yung pagkilos at kusang pagkilos po ng Diyos. And in verse 31, ano nangyari sa verse 31? Sinabi ng anghel kay Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang mga iyong mga limos ay inalala sa harapan ng Diyos. Now, you will see in verse 31 na ang Diyos po ang tumatanggap ng dalangin. And ang pagtanggap niya ng dalangin ay pagpapakita ng kanyang otoridad at higit kaysa sa atin. At siya din po ang pinagsisilbihan ni Cornelio. At actually, tayo, bawat isa sa atin, ang Diyos po ang ating pinagsisilbihan. Pagpapakita na siya ay higit sa atin. At siya ay nasa itaas. So dalawa na po. Siya ang nagkusa, siya ang may gawa, at siya ang higit sa atin. In verse 32, may kita niyo po dyan na sinugo po ng anghel ng Diyos na magpadala sa Jopa ng ng alagad upang tawagin si Pedro. Now, you will see here ang utos ng Diyos. And siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay at siya po ang kumikilos at gumagawa upang maligtas sila Cornelio. Kasi yung utos niya na papuntahin yung alagad doon sa Jopa upang tawagin ang taong nagangalang Pedro ay paraan po ng Panginoon upang may hayag po ang katotohanan sa pamilya ni kay Cornelio at sa kanyang sambahayan. And ito po ay upang opisyal na mabuksan ang ebanghelyo para sa mga hentil. It's not just Cornelio and his family, but it is each one of us and each of our families. You see, it is God
who works. Ang Panginoon po ang kumikilos sa lahat. And so, sa pagsasalaysay po na Cornelio, makikita natin ng walang kinalaman ang tao. You see? Wala po talagang kinalaman ng tao. Lahat ay mula sa Diyos lamang. Kaya nga sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, and this is our, ito po yung pinagmulan, bakit po His ang ating pangalan. In Romans 11:36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Malinaw na wala nang pinagmulan ng lahat, tanging ang Diyos lamang. Kung kaya tayo ay inutusan ng Panginoon na gawin po ang lahat, even yung paglilingkod natin, gawin natin sa pamamagitan po ng Diyos. Sabi sa Jeremiah chapter 17, 5-7, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon at nagpatuloy doon in verse 6, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang. Yan po ang description, paglalarawan sa mga tao na nagtitiwala sa tao at hindi sa Diyos. Kaya in verse 7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Blessed are you who trust in the Lord. And in Isaiah 31 verse 1, kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong. And ang nilalarawan po dito ay ang mga Israelita. No? Humihingi sila ng tulong sa Egypt dahil nga merong ibang bansa na sasalakayin sila. At itong sinabi, kahabag-habag sila na sa Ehipto ay lumulusong upang humingi ng tulong at umaasa sa mga kabayo na nagtitiwala sa mga karwahe sapagkat marami sila. Doon sila nagtatras sa dami ng army, chariots, karwahe, at sa mga ngabayo sapagkat napakalakas nila. So yung Israel, iniisip nila, malakas ang Egypt, kaya humingi tayo ng tulong sa kanila. Ngunit, hindi sila nagtitiwala sa banal ng Israel o sumasangguni sa Panginoon. At nagpatuloy sa verse 3, ang mga Ehipsyo ay mga tao. No? Sabi ng Panginoon, ang mga Ehipsyo ay mga tao at hindi Diyos. At ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi espiritu. Kapag inuunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod at siyang tinutulungan ay mabubuwal. You see? Nasa kanino ang kapangyarihan? Sabi niya, ang Ehipsyo na tumutulong ay matitisod at ang Israel na tinutulungan ay mabubuwal. At silang lahat ay sama-samang mapapahamak. Yun po ang mangyayari kapag hindi po tayo umaasa sa Diyos. You see? Kapag tayo po ay may pinagdadaanan o may kamali ang nagawa po sa ating buhay, malimit po ating iniisip ay ang paghinto sa pananalangin. Di po ba? Or even, paghinto sa pagbabasa ng kanyang salita. Iniisip natin na hindi naman kasi tayo papahayagan ng Panginoon. Sino dito yung nakaisip na ng gano'n? Hindi na ako magbabasa kasi may kasalanan ako. Hindi ako bibigyan ng revelation ni Lord. Hindi ko maunawaan yung kanyang salita. No? Minsan iniisip din natin na hindi na ako mananalangin, hindi naman niya ako pakikinggan kasi nagkasala ako. And worst, iniisip natin, hindi na ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat para gawin yung mga bagay na yun. Now, maaaring maisip natin na wala pong mali sa ganong pag-iisip, no? Dahil alam natin kung saan ilulugar yung ating mga sarili kasi nga nagkasala tayo. Ngunit, hindi natin namamalayan na ito na pala ay pagmamalaki at pagtitiwala sa ating mga ginagawa. No? Ang ating ginagawang batayan upang ang Panginoon ay mangusap sa atin. O yung ginagawa nating batayan upang ang Panginoon ay gawin yung mga pinapanalangin natin ay sa pamagitan po ng ating mga ginagawa. If I obey, the Lord will listen. If I'm not,
Hindi rin. Although, somehow it's true. Somehow but it's true, but it's not an absolute truth na tinatawag. No? Kasi ang ginagawang batayan natin, kung tayo ba ay nagiging tapat o hindi. Napakanipis lamang po talaga ng pagitan, no? Ngunit ang ganitong pag-iisip ay pagtitiwala po sa sarili at hindi sa pagkatao at natapos ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating katiyakan ay nakasalalay sa ating performance o sa ating mga ginagawa. Hindi po dun sa ginawa na ng Panginoong Hesus. At hindi po dapat ganun. Sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Filipos, at ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa katutusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Anong katuwiran po? Buhat sa Diyos at hindi katuwiran na buhat po sa atin. Lagi po nating tandaan ang ating katuwiran at hindi katuwiran, lagi po nating tandaan ang katuwiran at hindi katuwiran natin, kundi ang katuwirang nagmumula sa Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Yun po yung nagiging batayan ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na niligtas tayo ng Diyos dahil sa mabubuting gawa natin. Sabi nga ni Pablo kay Tito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Hindi po yan yung dahilan, kundi ayon sa Kanyang kahabagan. It is because of the mercy of God. Sa ating kaligtasan at sa ating pong paglilingkod sa Diyos, ang lahat ay base lamang po sa katuwiran ng Panginoon. Alam niyo bakit? Dahil perpekto po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi po yun nagkukulang. Sabi nga sa Hebrews 10:14, sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay Kanyang pinasakdal para sa lahat ng Panoon ang pinapabanal. We were made perfect by one sacrifice. At yun po ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya sa ating kaligtasan, hindi lang po sa ating kaligtasan, lalong-lalo na po sa ating pagpapatuloy, huwag po nating aalisin ang ating confidence sa paglapit sa Diyos ay ang ginawa ni Kristo. Yes, nararapat lamang po talaga na tayo'y makaramdam ng labis na pagkalungkot at labis na pagkahiya. Yes, but hindi dapat yun na magiging dahilan upang tayo hindi lumapit sa Diyos, lalong-lalo na kapag tayo po ay nagkakasala. All the more we need the Savior. Minsan kasi, ganun na nangyari sa atin eh. Basta salvation, we cling to Christ. Pero sa pagpapatuloy natin, doon na tayo nagbabase sa mga ginagawa natin. Be careful on that. Kaya't sa ating paglilingkod sa Kanya, tayo man ay nasa panahon ng paggawa ng tama o nasa panahon ng kamalian, ang ating katatagan at katiyakan ay magmula lamang po sa Kanya. Sa Kanyang natapos na ginawa. It is finished. Not on our own performances. Siya ang ating lakas upang bumangon kung tayo man ay nadatapa, kung tayo man ay nagkakamali. At siya ang ating pinagmumulan ng sigasig kung tayo man ay sumusunod sa Kanya. It's never on our performance. Tunay na ating pong naunawaan na ang lahat ay tinakda ng Diyos. At sa mga pangyayaring nabasa natin sa verses 24 to 33, makikita natin ang pagsunod ng dalawang tao na sinugo ng Diyos, di ba? Makikita natin dito yung part na ginawa po, na ginampanan ni Cornelio at ni Pedro upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Sila po ay mga kasangkapan para po sa mas malawak pa na layunin ng Panginoon. Hindi lamang po sa pagliligtas kay Cornelio at sa kanyang sambahayan, but ito po upang opisyal, again, na isama tayo
ng mga hentil sa nag-iisang iglesia. Sa ating pong pag-aaral, dito natin nakita ang kahinaan o kamalian ni Cornelio na sumamba kay Pedro. Kahinaan at pagkakamali ni Pedro na naging batayan ng tradisyon sa paglilingkod sa Diyos. Doon po natin natutunan na ang ating sigasig ay hindi po dapat o dahil o para sa tao. At ang ating sigasig sa paglilingkod ay hindi po dapat nakabatay sa tradisyon o mga utos ng tao. Bagkus, natutunan natin na ang ating sigasig ay dapat nagmumula lamang at para lamang sa Diyos. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba itong verse na to in Romans 12:11 na sinasabi, maging maalab sa Espiritu? In literature, ang ibig sabihin po ng maging maalab sa Espiritu is yung parang nagbo-boil ka ng water na nagkikreate siya ng productive energy. Ibig sabihin, nagkikreate siya ng paggawa or pagkilos. At yun po ang dapat na maging driving force natin. Hindi po tayo dapat maging maalab dahil sa tao, maging maalab sa tradisyon, but maging maalab po tayo sa Espiritu. And how can we do that? Paano natin yun magagawa? Simply, the very basic and fundamental thing na kailangan ng isang Kristiyano. Pag sinabi po nating fundamental thing, that's the foundation. Yun yung pinagmulan. Kung wala tong, di ba? Magiging 1,000,000 ba ang pera ang 1,000,000 kung walang piso? It can never be. Ganon din po sa atin. We can never serve God kung wala po itong bagay na ito. And what is that? The Word of God. Pag-aaral, pakikinig, pagbabasa, pag-memorize, pag-meditate ng kanyang salita. At higit sa lahat, pagsunod sa kanyang salita. And one more thing. Sino dito ang mamamatay kapag hindi siya hihinga? Lahat tayo. Di ba? Kapag hindi na, pag pinigilan mo yung hinga, lahat tayo mamamatay. And you know what? What is our spiritual oxygen? That is prayer. Prayer. Maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang pagpapatuloy ng storya na aming binasa ngayon. Kung paano mo po pinakita ang mga bagay na aming kahinaan. At yun po ay ang pagpapahalaga sa tao to the point na hindi na namin namamalayan that we are worshiping men, na ang tao nagiging batayan namin sa aming pagsunod. Salamat, Lord, sa pagtatama sa amin, gaya ng pagtatama mo kay Cornelio. And even maging babala sa amin na sa aming mga pagtuturo, sa aming pagsunod sa iyo ay hindi dapat naayon sa tradisyon lamang, sa tradisyon, ay hindi sa mga utos ng tao. Salamat sa pagpapaalala sa amin na wala na pong aming kailangan at pinagmulang ng lahat, tanging ikaw lamang ang iyong salita, ang iyong kalooban sa pamagitan ng paghahayag ng Espiritu Santo. Iyon ang dapat naming gawin. And so I pray nang bawat isa ay hindi na magiging tamad, but magiging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa iyo. O ang kailaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen at amen. Happy Lord's Day po. See you po ulit next Sunday. God bless po. Bye-bye.